Jeron, saan ka lang galing? Ako niya. Ako niya. Jeron. Ay hala, baka nagkaka-problem yung internet niya. Okay, so anyways, so ano, 'di ba before nung last week pinag-aralan natin what is entrepreneurship, what is entrepreneur. So ngayon, aside from yung diniscuss natin na risk taker, 'di ba, yung mga nakaraan na characteristic ng entrepreneur, ngayon sa tingnan natin ano pa yung mostly na expanded no traits ni entrepreneur. So number one, sabi natin, independent individuals are committed and determined to persevere or work hard. So kung makikita nyo kapag merong mga businessman, talagang masisipag yan, lalo na kung sole proprietorship yan. Pag sinabing sole proprietorship, isa lang yung may-ari. So siya yung nagsusupervise, minsan siya pa yung nagkakashare, di ba? Makikita nyo sa kanya binabayad yung mga pera or payments. Tapos sila yung nagsusukli, sila pa yung nagmamanage, sila yung bumibili sa supplier, sila yung nagde-design. So as in lahat, totally, tinutulungan lang sila ng mga anak nila or relatives nila or meron silang tinatawag na accountant or secretary. Pero most of the area or work doon sa business nila, sole proprietor nung business, sila lang yon. Unlike pag partnership, sabi nga natin, two or more partners, ano daw sabi ni Jerome? Okay lang. Kahapon din, buti nga wala kaming online class ng anak ko. Wala ding internet kami kahapon. Buti nga kagabi, meron na. Okay lang, walang problema. Kaya siguro iba din, wala no internet, okay lang. Basta, di ba sabi ko nga sa inyo, basta nagsasabi kayo the day nung meeting natin or before, nagpa-load ka lang. The day before, pwede naman kayo magsabi kung talagang wala kay internet or brownout, excuse naman yun. Ito pa siguro si si Calvin. Ayan, okay. So they are confident, optimist, who strive for integrity. So pag sinabi optimist or from the word optimistic, your future, di ba, oriented or tinitingnan mo yung future. So kunwari, nagtayo kayo ng business, for 5 years, 10 years, I will stay in the business or I will stay in the industry. So hindi ako malulugi, mag-expand ako, magkakaroon ako maraming branch, tapos magiging successful ako, makikilala ako sa industry, dadami yung customer ko, so that is having the optimism. And then they're burned with the competitive, ang grabe yung mga technical term, they're burned with the competitive, kasi ano to foreign book, pero kung ano to, yung Filipino book natin or local book, medyo easy terms. Kaya ina-explain ko siya para at least malaman nyo kung ano yung pinaka-simple terms to define. They burn with a competitive desire to excel and use failure as learning tool. Okay, so being entrepreneur, sabi nga natin, is a risk taker. Diba? Na kung saan, it's either you're going to lose or you're going to gain profit. So kapag kayo, ang business talaga, minsan kahit mga successful na yan, mga corporation na yan, company na yan, may mga chances or may mga times talaga na kumukonti yung client, kumukonti yung benta. Kaya nga minomonitor natin yung tinatawag na monthly sales yung demand and supply na tinatawag. So doon natin nakikita pati yung market share sa term ng business, okay? So doon natin tinitingnan kung kumikita ba tayo o hindi. And then, kung hindi kumikita yung business or company, ano ba yung gagawin ng isang entrepreneur, lalo na kung sole proprietorship yan. Siyempre, hindi yan partnership na marami silang partners, di ba? Hindi rin siya parang corporation na marami siyang board of director, marami siyang manager, kasi may tinatawag tayong top management, middle management, di ba? Tapos yung pinaka-rank and file, yung mga employee. So, kapag sole proprietorship, ikaw lang 'di ba? So kapag nakikita mo na ay bakit ganoon, konti lang yung it's okay. Si ano din Calvin okay lang. It's okay. Ako din baka nga mamaya ako din mawala din sa internet. Okay lang, no problem. Okay, so kung makikita nyo, kapag kayo nagtayo ng business and sometimes nalulugi kayo or kumukonti yung customer, okay lang yun. Pero kapag nakita nyo for 5 years, laging ganon, baka malugi talaga yan. So kapag yung mga tindahan hindi na bibili, tapos yung mga item nabubulok na lang or na-expire, there's something wrong. Kaya nga ang mga kumpanya, kapag nakikita nila, ay ba't yung item natin hindi siya fast moving, slow moving na siya. Tinatawag dyan, pa-phase out na siya, di ba? So, ang gagawin yan, ibebenta yan with sale. So, meron tayong tinatawag sa economics, kung nag-economics kayo,
na meron tayong tinatawag na shutdown price tsaka yung break-even. Pag sinabing break-even, balik-punan lang kaysa naman malugi ka, hindi mabenta. Pag shutdown price, so kunwari, ang price niya dapat 50 pesos, pero binenta mo siya 30 pesos na lang, 20 pesos, so hindi na siya break-even. Pag sinabi kasing break-even, the total cost will be equal to what? Kung ano yung punan mo or yung capital mo, di ba? So wala kang profit. Okay? So yung total profit mo, rather yung loss mo tsaka yung capital, 'di ba? So equal lang siya. Minsan may nangyayaring ganyan pag hindi proper yung hindi maganda yung marketing strategy, tapos hindi kilala yung kumpanya nyo. So maganda kaya nga ang mga kumpanya or corporation nag-hire ng mga marketing para sila yung gagawa ng strategy. So may mga iba't ibang marketing strategy para makilala yung business. Okay, mamaya ako napapakita yung sample ng mga taga BA para makita nyo kung paano nagtatayo ng business ha. Explain muna natin to para may idea kayo. Tapos meron mag-ship no, sa marketing ng BA. Actually, ako dati, HR ako galing. Nung 2011 na pumasok ako sa PLB. Tapos after 3 years, 2 years, napunta ako marketing. Until 2022, marketing advisor ako, yung org advisor, PLB JMA. Tapos noong 2022, na-offeran ako maging chairperson ng FM, ayun. Bira na ako magturo marketing, pero umawak ako ng mga marketing students. Pero economics tinuturo ko, tsaka entrep. Okay. So sabi natin, we have the opportunity driven versus necessity, di ba? So why do people become entrepreneur? Bakit ba yung iba, kahit hindi sila business people, they want to establish a business? Okay? What encourage them to establish? Kayo nga di ba? IT kayo, engineering kayo, edu kayo, pero yung GE na tatlo na pinapapili sa inyo sa survey, why you chose the entrepreneurial mind? Di ba? So sabi natin, job satisfaction, achievement, opportunity, and money are often thought to be the motivations for people to have their own venture or business. So ito yung mga tinatawag nating opportunity-driven entrepreneur. So sabi natin, when we are establishing a business, parang yun yung magiging achievement natin So kunwari, meron kayong pera. Kunwari, si John Mark, nanalo siya sa loto ng 10 million. So, syempre, saan niya gagamitin yung 10 million? Anong gagawin niya sa 10 million, di ba? So, syempre, siguro sasabihin ni John Mark, magpapatayo siya ng bahay, bibili siya ng apartment, papagawa siya apartment, tapos, bibili siya ng mga gusto niya, di ba? Yung upgraded na cellphone, laptop, ganyan. Pero, meron pa ring sobra. So, syempre, isipin ni John Mark, ano kaya mag-business ako? So, meron ako assignment sa inyo, kaya lang hindi ko nakita. Nagawa niyo ba? Dapat pala pina-upload ko na lang sa G Drive, no? Sinulat nyo na siya. Di ba sabi ko handwritten? Sige, picturean nyo tapos sa G Drive tapos send nyo sa akin Gawa kayo ng G Drive, tapos kasi feeling ko Monday pa tayo para ma-checkan ko na siya mag-readan ko na siya. So ang gagawin nyo, kung nagawa nyo na yung assignment nyo na dapat ngayon nyo papasa, kung meron tayong face-to-face, i-upload nyo doon sa G Drive para mag-readan ko na Tapos si secretary, pasend ako ng master list. Jeron, sorry, hindi ko maalala kung nasend na sa akin yung master list kasi ang sina Sir Kenmar o kaya si Ma'am Mean, yung registrar, nagsisend sa amin ng master list. Kaya lang, minsan hindi updated. Katulad yan, di ba? Meron sa inyong nag-shift. Yung iba naman nagda-drop. So, kailangan namin ng updated. So, pasend sa akin. Para attendance, yung performance, pag nagre-recite, ma-update ko na kasi nagpa-plus-plus ako ng mga sa recitation, ganyan. Okay? Pero minsan naman kasi pag ganyan, hindi naman, kung valid naman yung reason, hindi ako nag-absent. Okay? Kapag nagsasabi naman, ayoko lang yung hindi nagsasabi. Okay? So tapos, meron tayong mga necessity-driven entrepreneurs. Ito yung sabi nila, their decision is to start a business and then it comes out of some kind of adversity. Yung iba naman, parang, ay kailangan ko sigurong mag-business kasi kulang yung income ko or meron akong skills or meron akong knowledge na kailangan gamitin ko. So, kunwari, kayo, IT graduate ako. Tapos, meron akong alam sa business kasi meron kaming subject na entrepreneur, meron kaming subject na technopreneur. Example lang sa
economics. So, kailangan try ko nga na magtayo ng business, baka lumago siya. Okay? Because of my expertise and my knowledge. So, ganun, no? So, yung mga BA people, why they are why they are taking that courses, it's because of number 1, gusto nila. Number 2, gusto ng parents nila. Number 3, yun yung sa tingin nila na talagang gusto nila, yung maging entrepreneur or maging businessman someday. So, depende yun sa gusto nyo. Wait lang. Okay, ito. Yung cognition or the perception, sabi ko sa inyo, ano yung perception, ano yung point of view. Ay, dami-daming PM. Tingnan nyo, pagkatapos ko magklase sa inyo, ang dami na nitong PM. Noong nakaraan, 50 plus yung binakread ko. Tapos tatawag pa yan pag hindi ako nag-reply yung ibang chairperson. Ayan, okay. So we have the entrepreneurial cognition or what we have that perception. Okay? So sabi, ano ba yung iniisip? Ano ba yung sa tingin nyo? Diba? So cognition, it is the mental function, processes, thoughts, or the state of the intelligence of the human in which it is having ano ba yung dapat na meron tayo na iniisip in terms of problem solving, in terms of decision making, di ba? So sa palagay nyo, ano bang difference ng planning sa decision making? Do you have idea? Though wala kayong subject ng ABM, so siguro lahat kayo STEM, tama ba? Galing ba kayong STEM or ABM? Meron sa inyong galing ABM? Prince, saan ka galing? ICT? ABM po, ma'am. IBM. Okay. So pag sa ABM kasi 'di ba meron kayo subject na marketing, management, ganyan, tama ba? Opo. Okay. Magre-recite ka ba kung ano yung difference ng planning at decision making? Naalala mo yun, Prince? Nag-iisip. Sige. Kayo muna, if you have idea, before I will differentiate, bago ako. What is the difference between planning and decision making? You think of it while you are applying it on your own. So, kunwari, pag nagpaplano kayo, tsaka pag nagde-decide kayo, anong difference? Siyempre, kailangan alam niyo yan. Pag naging manager kayo, pag naging mayari kayo ng kumpanya, dapat alam niyo yun. What's the difference of planning and decision making? Di ba nung nakaraan, diniscuss natin yung planning, meron siyang tactical, di ba yung mga pang short term, operational, meron siyang strategic planning, pang long term. Pag decision making, ano yun? Yes, Prince. Nalala na ni Prince. Try lang po, mama. Yeah, Yung sure. planning po, I think doon ka palang magsiset ng goals. Okay. Tapos po sa decision making naman, parang yun na po yung process po nung gagawin mo. Okay, very good. So when we say planning, so pag di ba nga sinasabi natin, we have the strategic, we have the tactical, we have the operational, na kung saan marami tayong choices, marami tayong plano. We need to choose. Okay? Sa planning, nagsiset pa lang tayo ng plan A, plan B, plan C, or option 1, option 2, option 3. Kung nakikis study kayo, meron tayong tinatawag na AKA 1, AKA 2, AKA 3. Pag sinabing AKA, alternative courses of action. Kapag may problema, anong gagawin natin? Anong plano natin? Okay? Pag sinabi natin, sabi nga ni Prince, doon sa decision making, nakapili na tayo kung ano yung option natin, kung ano yung gagawin natin. And then sa decision making, meron tayong tinatawag na ano ba, kunyari nakapag-decide na tayo, di ba? Ano ba yung gagawin natin with that decision? Tapos isipin natin, tama ba yun or mali? We need to justify kung tama ba yung decision natin. Kunwari, si Sarina. Yan. So si Sarina, may naliligaw sa kanya. Di ba may tatlo. Kunwari, yan, si Lance, si John Mark, si Prince, so tatlo. So may options, no? Okay. So ngayon, iniisip na si Rina, wini-weigh niya eh. 'Di ba? Tinitingnan niya kung sino dun yung sasagutin niya.
Okay, so pinaplano niya, sasagutin ba niya agad? Or patatagalin ba niya naman ligaw yung tatlo? Or kailangan pumili muna siya ng isa tapos basta din niya agad yung dalawa? Okay? Tapos dun sa decision making, pipili, kung kunwari, patatagalin niya yung tatlo na manligaw, ano yung decision niya in terms of that? Pag pinatagal ba niya, kailangan pumili na siya after, kunwari, 5 months. Ganyan. So, in the decision making, kailangan makita nyo, okay, yung weighing, kung tama ba siya or mali. Okay, so ano yung dapat na na gawin nyo? Sabi nga ni Prince, meron siyang process, meron siyang flow. Okay? So sa social cognition theory naman, sabi natin, these are the knowledge structures, mental models of cognition that can be ordered to optimize personal effectiveness within given situations. Okay, so sa social cognition, it's not only about yourself, but also you're going to consider the social factors. Ano ba yung difference ni theory, okay, doon sa facts? Pag sinabing theory, sometimes hindi pa siya proven eh. 'Di ba? Hindi pa siya sometimes na nagiging in reality or actual. So dito sa social cognition, kailangan tignan natin yung point of view natin applying to a social, it's not only about given situation eh. Kailangan tignan natin, it will affect ba the people that surrounds you? Example, your family, your friends. Doon sa decision mong gagawin, maapektuhan ba siya? Kunwari yan, si Sarina, pinili niya si Prince. Okay? Si Prince ba, boto ba dyan yung family niya, yung friends niya? Tsaka pag si Prince ba yung pinili niya as boyfriend, tatagal ba sila? Hindi ba maapektuhan yung pag-aaral niya? So parang ganon. Okay, so you think of not only on yourself, but also ano yung magiging effect niya within the environment or within those factors na makaka-apekto din dun sa relationship niyo, for example. So sa business, it's not only thinking of mag-gain kayo ng profit. Siyempre, pag nag-gain kayo ng profit, pag kumita kayo, magiging successful yung business niyo. But in reality, it's not only gaining profit eh. Parang hospital. You're gaining profit, you're having that income, you're expanding, but you need to consider the people. Kailangan yung meron tayong tinatawag na community extension, social responsibility. Parang pag nagbenta ka ng pagkain, pag nagbenta ka ba ng pagkain, hindi mo iniisip malalason yung mga kakain dyan. Pag panis ba yan, basta makakita or expired ba yung business mo or yung product na binibenta mo, kumita ka lang pero hindi mo iniisip sasakit din siya ng mga kakain or magkakasakit sila, ma-hospital sila. Siyempre, you think of it. Okay, na-gets nyo? Sa social cognition, you're not earning profit only, but also you think of the other people. So sa business, kapag kayo nagtatayo ng business, sabi nga natin, it's not only a profit motive but also you need to consider the safety and what? The feedback or the suggestion of your customers. Kasi dahil sa kanila, kaya kayo nagiging successful. Okay? Yan yung lagi namin sinasabi sa mga business students. When you're establishing your business, you need to consider not only the cleanliness or the safety of that product, but also all of the aspect. Okay, kaya kapag food, kailangan titingnan namin yun bago nila benta. Diba? Merong iba dyan, katulad ako, humawak ako ng FaceApp dati. About mushroom. Okay, sabi ko, sige, may mushroom yan. Mushroom burger kasi Hindi pwede na hindi siya edible kasi may mga mushroom na na poisonous So dapat talaga edible yan, dumaan yan sa process, dumaan yan sa test para malaman natin kung talagang edible yan. Okay, kasi pag tayo, nakapagbenta tayo ng product na malalason, madedemanda pa tayo, masasarap pa yung kumpanya. Okay, makakapatay pa tayo. And then entrepreneurial cognition, the knowledge structures that people use to make assessment, judgment, or decision involving opportunity evaluation, venture creation, and growth. So entrepreneurial cognition, dun sa point of view ng isang tao for being entrepreneur or for being businessman, you need to consider the combination of the decision making, the problem solving, okay, and then the profit-oriented business, yung magiging kayo ng profit, and its effectivity. Okay, so lahat na yon.
So in the entrepreneurial cognition, it's not only about evaluating what will happen, but also titingnan nyo yung magiging success ng business nyo. So example, kapag nagtayo kayo ng isang coffee shop, ayan. So dun sa coffee shop na yan, meron kayong decision making and planning in terms of saang supplier kayo kukuha. Tatandaan nyo, pag kayo nagtatayo ng business, hindi lang siya isang supplier. Kasi pag yung isang supplier na yan, nawalan niya ng stock, kunwari kinukuhaan nyo sila ng sugar or ng milk, inaabusan sila ng stock, dapat meron kayo alternative. So kaya nga pag sa business students, ang sabi namin, at least 3 supplier. Para pag nawalan yung isa, meron kayong backup. Supplier B and supplier C. Okay? And then at the same time, kapag kayo nagtatayo ng business, it's not only gaining profit, it's not only selling product or service, but also paying taxes. So, kumikita kayo, pero may binabayaran kayo. So, you should be responsible. Social responsibility yung tawag doon. You're paying taxes because you have a business. Diba? Meron tayong tinatawag na business tax, sales tax, yung VAT, tapos meron tayong tinatawag na property tax. So kapag meron kayong building or meron kayong office, meron kayong lupa ng business na doon tinatayo, dapat nagbabayad din kayo. Nakuha? Tapos kapag may empleyado kayo, may workers kayo, dapat binabayaran nyo sila ng mandatory benefits. Kapag ang business, tandaan nyo ha, pag ang business less than 10 people, pwedeng minimum, below minimum yung pasweldo. Pero pag more than 10 people, kailangan minimum wage na yung pasweldo nakuha. So kunwari may coffee shop kayo, 6 lang yung empleyado. Kung magkano na ang natin, minimum? 700 plus, di ba? Tama ba? Or 800 na? Ano yung nabalitaan nyo? Okay, 700 plus. Very good, Jeroen. Yung last na di ba? 780? 780 o 755? Basta 700 plus. Ayan. So, kung yun ang minimum, kapag ang empleyado nyo wala pang 10, pwede yan 600 plus lang. Yung mga provincial rate, talagang below minimum yung iba dyan. Mas mataas tayo sa NCR ang minimum wage natin. Okay, tatandaan nyo yun ha. Tsaka, pero kapag kahit minimum, kapag yung tao mo is 6 lang, 5, kailangan binabayaran nyo sila ng mandatory SSS, Pag-ibig, PhilHealth ha. Kasi ang mga katulong nga ngayon, meron ng ganun eh. Kasi yun na yung tulong nyo sa kanila eh. Social responsibility nyo yun. Pero yung mga ano bang difference ng fringe sa mandatory? Sige nga. Pag sinabi natin mandatory benefits, yun yung according to the law. Okay, yun yung 13th month pay, yun yung sick leave, vacation leave, yung SIL, yung tinatawag natin service incentive leave. Tapos pag sa lalaki, paternity leave. Sa babae, maternity leave. Tapos yung SS, Pag-ibig, PhilHealth, tawag dyan mandatory. Pag sinabing fringe benefit, ano yon? Ano yung fringe benefit? Kunyari, sa Makati kayo nag-apply ng trabaho. Tapos, malaking kumpanya, IT company yung na-applyan nyo, ano ba yung pwede maging fringe benefit nyo doon? Pag sinabing fringe benefit, yung benefits na yan is not according to the law. Depende yan sa company kung ibibigay niya yan sa inyo or hindi. So meron tayong tinatawag na performance bonus, 14th month pay, grocery allowance, meal allowance, internet allowance, yung mga ganyan, yung provide yung internet, yung laptop. So tawag doon fringe benefit. Pag ang kumpanya hindi nagbigay ng ganyan, kunwari hindi nagbigay ng Christmas bonus, hindi nyo sila pwedeng i-demanda kasi hindi lahat ng kumpanya nagbibigay talaga. Nakuha? Ang Christmas bonus is not mandatory, it's fringe. Kaya yung iba, wala talaga yan kahit malaki yung sweldo kasi hindi siya mandatory. Nagets? Nakuha? Alam na kung ano yung pagkakaiba ng mandatory sa fringe? Okay, dapat alam niyo yun. Kasi 2 years na lang, magtatrabaho na kayo, tapos mag-OJT pa kayo. So pag sinabing fringe, it's according to the company's expense, okay? Kung depende rin sa kanila yan, kung ibibigay nila yan sa kumpanya. Kapag yan hindi binigay sa inyo, hindi sila pwedeng i-demanda. Pero sa mandatory, pag hindi yan
binigay sa inyo, like 13th month pay, dapat on or before December 24 according to the law. Pag hindi yan binigay sa inyo, pwede mo silang idemanda. Pag wala din kayong vacation, wala kayong SIL or service incentive leave na 5 days, pwede nyo rin silang idemanda. Okay, pero may iba, more than 5 days yung service incentive leave. Pag wala kayong mandatory like the PhilHealth, SSS Pag-ibig, tapos hindi kayo na regular within 5 months, pwede nyo rin silang idemanda. Nakuha? So yun yung pinag-aaralan sa law subjects sa mga business subjects. So at least alam nyo na ngayon, di ba? Kasi may entrep kayo. Okay, so ito yung mga characteristics natin na often attributed to entrepreneurs. Pag sinabi natin often attributed to entrepreneur, pwedeng dito sa 42 or 41 attitude na to or characteristics, meron kayo. Okay, sige nga. Ano ba yung sabi ko sa inyo no number 2 na question? Ano yung possible na attitude na meron kayo para maging successful entrepreneur? Tama ba? Kanina binabasa ko yun eh. Ang dami ng PM. Saan na yun? Ayan. Number 1, ang tanong ko sa inyo, do you think what are the in-demand businesses this year? And then give at least 2. Number 2, as future entrepreneur, what are your traits needed for the success of your business? Give at least 3 and justify it. Pag sinabing justify it, you need to explain bakit yun yung nasabi nyo na trait nyo as future entrepreneur. Bakit yun yung nakita nyo characteristic nyo? At yun yung nasabi nyo na characteristic nyo as future entrepreneur. So saan ba kayo dyan? With energy, with diligence, with confidence, diba? May intelligence. Actually, lahat naman may intelligence, pero may level-level lang kasi. Sometimes kasi yung iba, ang intelligence about music. Iba ang intelligence about math. Iba naman sa English. Iba science, diba? So iba-iba siya. Analysis. Kaya yung iba nga nagsi-CPA eh. Pag ikaw, CPA ka, accounting, course mo, it's all about analysis. Hindi naman porket accounting ka, magaling ka sa math eh. Diba? Pag ano ka talaga, mag-engineer tsaka math major, yun talaga, magaling ka talaga dapat sa math niyan. Pero kapag sa accounting, hindi. Analysis yan eh. No? Pag edu ka, pag BA ka, kailangan may confidence ka, makapal mukha mo. Hindi ka makakapagturo pag hindi makapal mukha mo. So, meron ba sa inyo gusto magturo parang Sir Kenmar? Someday, magkukuha kayo ng Masters in Information Technology parang Sir Kenmar, si Ma'am Mean, Trinidad, di ba? Ay, si Ken. Si Santos? Why not, di ba? Eh, lalo ngayon, ang daming IT students. Kailangan maraming, kaya nga na minsan nahihirapan kami, Sir Kenmar, nagpapademo pa eh. Wala kaming teacher sa MST namin eh, sa IT subject namin sa BA eh. Ang dami pa naman BA. Kunyari ako, 11 section, 10 section sa FM pa lang yun, eh, marketing pa. Diba? So, alin kayo ito? Creative, diba? May creativity, may initiative, diba? May flexibility, diba? Competitive kayo, alin dyan? Okay? May aggressiveness pa eh. Actually, siguro hindi siya yung term na aggressiveness eh. Siguro yung aggressiveness, it can be related to dun sa confidence. Pwede. Ganyan. Tapos, ay, may pumapasok pa. Si Jiro. Tapos, ability to trust workers, sensitivity to others, honesty and integrity, kailangan talaga yan. Tingnan nyo, may papakita ako sa inyo. Pag nagtatayo kayo ng business, kaya pinapakita rin yan eh. It's not only about the traits of the entrepreneur, but also, meron tayong tinatawag sa management aspect sa business, kasi kailangan yan pag kayo nagpasa sa SEC, requirement yan pag nagtayo ka ng business. Wait lang papakita ko sa inyo. Yung ginagawa nilang PSIB tsaka marketing plan requirement yun para kayo makapagtayo ng business. Yun yung sa management aspect. Napin ko lang Merong ganyan eh. Social na. Ba yun? Mga yan. Ayan, tinan nyo Pero ito kasi may correction ako sa kanila as as advisor ng PSIB eh. Sa Saturday, mag-ano na kami, magde-defense yung mga fourth year pala. Ayan, nakita nyo? Ito is management aspect of feasibility of the graduating students. Yung ngayon na fourth year.
So meron tayong tinatawag sa isang business na core values. It's not only about mission and vision, it's also core values of the business. Kapag kayo naging entrepreneur, it's either partnership, corporation, sole proprietorship lang ang walang ganito ha. Pero pag big company, pero sole proprietorship kayo, required din to. Pero pag maliit, hindi ha. So meron sa kanila, listen, pangit no? Tatandaan nyo kapag lahat verb. Pag lahat noun. Pag lahat adjective. Pag lahat adverb ha. Kasi sa kanila halo-halo Kaya pinapalitan ko yung listen sa kanila Kasi listen, verb. Kasi integrity, gratitude, hospitality, teamwork, noun yan Tama ba? So dapat pare-pareho kung noun, lahat noun. Okay? So we have the integrity, we have the gratitude, we have the hospitality, and we have the teamwork. Okay? So siguro dun sa listen, yung adjective natin, yung characteristic natin ng traits, yung kanina, it's the ability to trust others. Yung kanina, may nakita yata ako And then the integrity is related to the honesty. Okay? So syempre, ikaw, magbabayad ka ng tax as Filipino entrepreneur, kasi yan yung talagang responsibility natin sa Filipino. Kasi alam natin, ang tax is the source of funds of the government. Dahil sa tax, kaya kayo nakakapag-aral ng libre sa PLB. Kaya kayo nagiging scholar. Dahil nagbabayad kami ng tax, yung parents nyo nagbabayad ng tax sa private and public. Pati yung mga business, nagbabayad sila ng sales tax, ng business tax, ng property tax. Kaya kayo libre ang tuition. Okay? Kaya kayo scholar. Yung iba may PO scholarship, iba may West scholarship dahil yan doon. Hindi naman yan pera nila mayor Hindi naman pera yan ng politician. Pera yan ng bayan. Pera yan ng mga binabawas sa taxpayers. Okay? So you should be grateful also to your parents kasi nagbabayad sila ng tax. Okay? Pag kayo nagtrabaho na magbabayad ka ng tax, isa rin kayo sa pasasalamatan ng mga estudyante ng PLB. Okay? So gratitude, the hospitality, and then the teamwork. Explain niyo yan. Bakit? Di ba kunyari yan, integrity, pinapa-explain namin yan. Bakit nyo nilagay yan as core values of your business? So mostly tama yan, teamwork, integrity, gratitude. Pero tinanong ko sila about the listen and the hospitality. Hindi kasi listen yung tamang term. Okay? Sabi kasi nila, your voice counts, your opinion matters. Ang tinakausap nila dito, yung customer. So, ano ba yung pwedeng noun for that listen? Dapat yun. Ano yung pwede? Diba? Customer oriented. Diba? Or customer oriented business kasi kung noun lahat, dapat noun din. Pero kung verb siya, customer oriented, diba? Yun yung dapat na. Kasi papasa niya yan sa SEC Securities and Exchange Commission. Hindi kayo pwedeng bigyan ng permit to operate as business kapag hindi kayo nagpasa niyan. Kaya nga, minsan ang mga BA, sabi ko nga, pag marunong kayo gumawa ng marketing plan and feasibility, marketing plan, business plan, sideline niyo yan. Pag may mga nagtayo ng business na mga doktor, mga engineer, na hindi marunong gumawa ng marketing plan, sa inyo papagawa, sideline niyo yun, part-time niyo yun. 20,000 to 50,000 ang paggawa ng marketing plan and business plan. Ha? Okay. Parang sa inyo naman, kapag kayo naman may nagtayo ng business, papagawa ng POS, papagawa time kayo yun, sideline nyo rin yun. Diba? Depende yan. So, kung ano yung knowledge and expertise nyo. Okay, so dealing with failure, ayan. So, kunwari, nalugi kayo, tapos may mga kumpanyang ganyan paano sila makakasurvive. Yung iba naman, nangihiram sila. Kahit ang mga kumpanyang malalaki, nangihiram yan sa bangko. Hindi yan laging kumikita. May times talaga na mahina yung benta. Okay? So, loss orientation, it involves focusing on a certain loss to construct an account that explains why the loss occurred. So meron tayong mga tinatawag na business statement or financial statement. So sa FS na tinatawag natin sa accountancy tsaka FM, finance sa amin, tinitingnan namin kung nalulugi ba siya or hindi. At ano yung reason bakit siya nalugi. So ako as financial aspect panelist, kapag may nagde-depend sa PC, business plan, marketing, tinitingnan namin ano yung area sa financial and sa marketing, demand supply, kung bakit nalugi yung kumpanya. Una,
pwedeng sa pricing. 'Di ba ngayon, ang taas ng inflation, ang laki ng increase ng mga raw materials and ingredients. So kung doon, lumalaki siya, tumataas siya, tapos transportation pa, labor pa, 'di ba? Overtime pa. So tapos electricity, rather the tubig. So kung yung lahat tumataas, even the utilities or the bills, dapat yung price tataas. Eh hindi niya tinaas. So nalugi siya. 'Di ba? Kaya nga you need to monitor how to compute the selling price. Sabi ko nga sa inyo, pag-compute ng selling price, paano kino-compute? Paano kino-compute selling price? Selling price is equal to markup plus vatable sales plus total cost. Yan. Okay, nakita nyo? Selling price is equal to markup. Nilagay ko siya sa message. Pag pinin ko siya. Ay, hindi ko na pala pinin ko lang. Markup plus vatable sales plus total cost. Send ko na lang sa inyo sa ano nyo. Gagawa ko ng parang Word or PowerPoint para makita nyo. Gusto ko nga sana mag-meet tayo face to face para pa-computing ko rin kayo eh. Okay. So ano ibig sabihin ng markup? Component of computing sales. Selling price, sorry. Ano yung markup? Narinig nyo yung term na markup? Diba minsan sasabihin, sa food, magkano yung markup mo? Ay 200%. Ang Starbucks, 200 to 300% eh. Ano yung markup? Kunwari, sa Starbucks, yung kape, 200 pesos. Ang markup namin dyan, actually, dapat ang benta namin 100 lang. Yes, Calvin. Ang patong po, ma'am, ng Okay, very presyo. good. Okay, yung patong ng presyo or yung profit. Okay, so dapat kasi 100 lang yan. Yung markup namin, 200%, kaya naging 300. Parang ganun, or 150. Okay? So ano yung tinatawag natin vatable sales? Yun yung 12% na inaano natin, charge natin. Dati wala naman talagang, sana ma-approve, no? Ang isa sa proposal ng isang congressman, pupunta sa akin, is yung pagtanggal ng VAT sa mga product or sa mga food, sa mga gamot. It will be a big help kasi 12% tingnan nyo ha. Kaya gusto ko talaga magturo pag face to face, nagpapalabas ako resibo eh. May resibo ka ba, be? So, kunwari, ito, sige. Para maturuan ko kayo paano pag-compute. Paalala nyo nga sa akin para turuan ko kayo. Kunwari, yung Goldilocks na cake, kunwari, 545. Okay? Yung 12% niyan, computein nga natin. 535. Kaya yung iba tinamo, nagko-compute ng calcu kapag lalo na pag may PWD, binabawas nila yung 20% plus walang tax kapag PWD. Kaya malaki yung, ako kasi I have PWD ID eh. So mostly yan yung ginagamit namin. Nawala yung PWD kung una, kaya talagang inasikaso ko. Kasi malaki yung bawas. Sino dito may PWD ID? Or may senior ID yung parents nyo? Times 0.20. O diba, 100 plus. Dapat kasi kung minus 545. Dapat 436 lang yun. Kaya lang kasi may vatable sales, kaya naging 545. Di ba? Ang laki. Tapos may 20% ka pa pag PWD ID. So yung ganun, yung vatable sales, itina-charge natin. Kaya natin ako-compute yung selling price kasi required yun yung 12% VAT. Tapos yung total cost. Ano yung total cost? Pag sinabi nating total cost, it is the sum of the fixed cost plus variable cost. Yan. Pag sinabing fixed cost, ano yon? So, yun yung rent expense, di ba? Salary expense. Pag sinabing fixed, hindi yan nagbabago. Kung magbago man yan, every 5 years, every 10 years. Parang rent expense. Pero pag sinabing variable cost, so example niyan is the supplies expense, yung cost natin sa raw materials or ingredients, yan. So, yun yung variable cost. Okay? Sige. So, when we say naman restoration cost, orientation, it involves both distracting oneself from thinking about the failure event and being proactive towards secondary cause of stress. Ayan. Pag sinabi restoration, ano yun? From the word restore.
Wala kayo dyan. Parang kulang tayo. Parang may absent sa inyo. Restoration. Ano yung restoration? From the word restore. Anyone? Pagsasayas, okay? Calvin? Pag kunwari may something wrong dun sa business nyo, kunwari, ay meron kayong pina-investigahan, meron kayong inanalyze, ay yung mga tao mo pala laging absent, laging late, kaya hindi nakakapag-perform mabuti, di ba? So ano yung gagawin nyo to restore your profit, to restore your service, the quality of the goods and services? So kunwari, ay hala, yung raw mats pala natin, ano lang, parang second hand or low quality. So how are we going to restore our business to be competitive and to be effective or to be profitable? 'Di ba? So parang pag sinabi natin restoration, we need to ano sa Tagalog? To make it again. So from the word again na makilala ulit yung business natin or maging profitable ulit. Okay? So parang sa sarili, kunwari yan, tinamad ka na, nawala, kasi binirake, kunwari kanina ulit, sino ba yung example ko kanina na babae, na classmate nyo, nakalimutan ko na tuloy. Di ba, kunwari si Jasper, nag-break sila, di ba? Tapos so ngayon, si Prince, ano siya, na-depress, nalungkot, nagkaroon siya tinamad na siya mag-aral. So how will Prince return, okay, or restore being dedicated sa studies? Okay, paano siya magkakaroon ulit ng mataas na grade? So parang ganon. Sa business, pag sa tingin nyo, parang yung customer nyo kumukonte, tapos yung quality of your product, bakit ganon, hindi na ganon kaganda. May mga product kasi na, or business na or goods na yung quality na iiba siya. So kailangan tingnan nyo ano yung root cause nung nangyaring problem. Ganon. Okay? So parang pagkain, naiiba yung lasa, nag-iiba yun, hindi na siya masarap, kaya hindi na siya binibili sa mga karinderya, example. Ayan, ito. Kapag nag-end, magagawa ulit ako. Kaya kalang iba kasi nagpa-load lang, no? Yan, kasi online lang tayo lagi. 53 minutes na pala tayo. Ilan lang ba to? Tingnan ko lang kung ilan ba to. Ay hala, 14 pa pala to. Pero iba kasi lang inuulit-ulit lang. Sabi ko nga pala, saglit ko lang kay Mimit kasi nga iba nagpa-load lang. Ayan, nakita nyo yan? Ay, ethics na agad yung ko. Ayan, wait lang guys. Sige, next meeting na lang tong ethics. Konti lang naman din yung slides natin next meeting eh. So pakita ko lang sa inyo kung paano yung ginagawa ng mga estudyante namin. So meron sa amin nag-business dati. Ang business nila taco siomai. Alam niyo yung taco siomai? Combination of takoyaki at siomai. So tingnan niyo yun. Kapag kayo gumagawa ng business, in-explain nyo bakit siya naging taco siomai. So yung business name kasi kailangan malaman ni SEC, Securities and Exchange Commission, bakit ganon yung naging pangalan ng business nyo. Di ba sabi nga, being entrepreneur is creative. Nyo malay nyo in the future, you're not only IT but also business people. Okay, magkaroon kayo ng asawa na business-minded. Yan Kapag kayo nagtatayo ng business at ipapasa nyo yan sa SEC, bago kayo mag-operate, kailangan may meaning yan. Lahat ng naging business niya, kumakain kayo ng, di ba? Kumakain kayo sa Jollibee. Ang Jollibee, bago yan nakilala, bago yan establish, kailangan, bakit Jollibee? Bakit red yung logo? Bakit yung mascot ganun? Di ba? May reason yun. Pati yung kanta nila. Tsaka yung tagline. Okay, yung tagline. So yan. So dito yung explain bakit takoyaki. Di ba? So ganyan. Saan ang galing? Ano yung origin niya? Okay, ano yung goal nila? Yan. Tapos tingnan niyo yung logo. Ayo, magagaling kayo sa paggawa ng logo. IT kayo eh. Logo nila.
Though meron kaming comment dito, at least you have idea. May vision, mission din, company logo. Sa company logo, kailangan na pinapakita rin nila ano-ano yung meaning. Yan. Pakita ko lang sa inyo para may idea kayo paano nagtatayo ng business. Wala, mag-ano na tayo, dismiss na. Hindi ko kasi pwedeng send sa inyo kasi syempre data privacy, mga gawa yan dati ng mga graduates na yan 2 years ago. Ito yung business name nila. Yan, bakit siya naging ganyan? Tapos ano yung meaning ng kulay black, kulay green, kulay white, kulay orange, yan. Ganyan ang pagtayo ng business. Pati logo, in-explain. Okay? Tapos ito yung logo nila sa business. Takashomai. Yan. Ay, naku, lumagpas. Ayun. Tapos yung tagline nila, your new taste of cravings. Ano yung logo? Yan, to. Tapos